pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana, Masigla at masaya. sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Shalom mga pamana! Ako si Sister Bielaya, ang inyong guro sa araw na ito. Salamat sa Diyos at muli tayong pinagsama-sama upang mag-aral ng kanyang mga aral sa Biblia. Handa na ba kayo? Opo! Ngunit, bago ang lahat, ihanda muna natin ang lahat ng kagamitan para sa ating gagawing activity. Ihanda ninyo ang mga sunod-sunod: lapis, papel, at pangkulay. Upang tulungan tayo sa ating gagawing pagkakatipong pamana, tayo ay mananalangin. Ang lahat ay magsitayo, ipikit ang mga mata, at tayo ay yuyuko. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagkakaloob sa amin ng buhay at kalakasan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang aming maintindihan ang mga aral na amin pong mapapakinggan. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakila mong pangalan, Diyos at Kristo Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago ang panimula ng ating pag-aaral, meron akong ipapakita ng mga larawan sa inyo. At inyong sasabihin ang sagot ng sabay-sabay. Handa na ba kayo? Opo! Mahusay mga bata! Halina't simulan na natin ang pakikinig ng kwento sa araw na ito. Ang pamanang mapagbigay. Juan chapter 4 verse 4 to 42. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsilbi ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana?" Sapagkat hindi na nga kikipagkausap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo,
ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisimba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan. At sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakainin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani? Narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga galak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ngayon, atin namang alamin ang mga aral na dapat natin matutunan sa kwento. Una, napakahalaga sa atin na tayo ay maging mapagbigay lalo sa mga pagpapala na kaloob ng Panginoon sa atin. Tularan natin ang Panginoon sa kwentong ating napakinggan. Tinulungan niya ang babaeng Samaritana kahit na sila ay magkaibang lahi. Hindi niya ito hinuskahan kahit alam ng Panginoon ang nakaraan ng babae. Pangalawa,
Hinahanap ng Diyos ang pagtulong natin sa kapwa. Kaya naman mga bata, marapat lamang na ibahagi natin ang mga salita ng Diyos dahil isa itong paraan ng ating pagtulong. Sa isang malinis na papel, gumuhit ng bagay na nais mong i-share sa inyong mga kapwa pamana. Tayo ay magtatapos na sa ating pagkahatid-mong pamana. Halina at tayo ay mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga aral na natutunan namin sa araw na ito. Tulungan niyo po sana kaming maging mga mapagbigay na pamana. Gabayan niyo po sana kami palagi. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakila mong pangalan Diyos at Kristo Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Hanggang dito na lang mga pamana. Salamat sa inyong pakikinig. Miss Pa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna, sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna, mispa na muna, mispa na